Samantala, sa kaugnay na balita, malaking tulong sa nagpapatuloy pa rin pong investigasyon ang mga CCTV footage ng huling sandali ng flight attendant na si Christine Becerra. Kabilang dito ang paghatid sa kanya ng walang malay na sakay ng wheelchair. Patuloy na iginigiit ng kampo naman ang naulilang pamilya niya na hindi humina ang isinampa nilang kaso laban sa mga sospek. May ulat si Patrick De Jesus. Sa mga CCTV footage na nakuha ng PTV News mula sa isang source, kita ang mga huling sandali ni Christine Becerra hanggang sa nakitang wala na itong buhay. Mula pasado alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, nagsidatingan ng mga kasama ni Becerra sa hotel sa Makati kung saan nila ginawa ang party noong bisperas ng bagong taon. Noong madaling araw ng January 1, makikita sa CCTV ang makailang beses sa paglilipat-lipat nila ng kwarto kasama si Christine. Bandang 2:53 ng madaling araw noong January 1, nakita sa kamera ang paghahalikan ni Christine at isang lalaki. Ngunit agad itong umiwas. 5:05 ng umaga, mayat-maya pa rin ang paglabas sa mga nasa hotel kasama si Becerra. 6:23 ng umaga, kitang buhat-buhat na ng isang lalaki si Christine patungo sa room 2209. Ito na ang huling beses na nakitang buhay pa ang biktima. Mag-aalas 8 ng umaga, ilan sa mga nakasama sa party ang nagsiuwian na. Hanggang sa 12:23 ng tanghali, nakitang may ilang staff ng hotel ang pumasok sa kwarto kung nasaan si Christine. Makalipas ang 4 na minuto, may dinala ng wheelchair ang mga hotel staff. Eksakto 12:30 ng tanghali, nakitang inilabas si Christine sakay ng wheelchair, tila wala na itong malay. Makalipas ang ilang sandali, ilan pa sa mga nakasama sa kwarto ang lumabas. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Vicente Danao Jr., malaking tulong ang CCTV sa investigasyon. What is definite here is makikita natin dito sino yung kanyang mga kasama on that day. Iginiit naman ng kampo ng pamilya Becerra na hindi humina ang sinampa nilang kasong rape with homicide laban sa mga sospek. We maintain our position, ang position ng family, ganun pa rin naman na kung titignan nga natin, edi mas napaganda rin yung position ng pamilya, ng kampo ng biktima kasi nga may pagkakataon para maibigay pa yung mga documents na hinihingi ng City Prosecutor's Office. Samantala, nagtungo kanina sa PNP ang abogado ni Gregorio de Guzman matapos siyang bigyan ng subpoena ng CIDG. Giit ni Attorney Mike Santiago, mayroon ng resolusyon ng prosecution at sa preliminary investigation sa January 13 nahaharap ang kanyang kliyente. Si Santiago ang tumatayo ring abogado ni Romel Galido at John de la Serna. Kung ano man ang kailangang isumiting dokumento o mga salaysay, kami naman ay nakahanda na magsumite sa takdang panahon. Kagabi pinalaya muna ang tatlong iniugnay sa kaso ni Becerra at giniitilang inosente sila. Nalulungkot daw sila sa sinapit ng kaibigan at lubos na naapektuhan sa pagkakadawit sa issue. Nararamdaman ko rin po yung sakit na nararamdaman nila. Si Christine po naging parang kapatid ko na rin po siya. Sobrang mahal na mahal ko po si Christine at para sa akin sobrang sakit din po mawala si Christine. Pero sana po malinawan ang mga pamilya ni Christine. Wala kaming kasalanan dito. Alam mo kung gaano ka namin kamahal at ang tanging na namin is palagi mong bantayan yung family mo at kami mga kaibigan mo, alam mo kung gaano ka namin kamahal ng sobrang kasi part ka na ng buhay namin kahit ngayon mahirap tanggapin na wala ka na. Hirap na kasi yung pamilya ko. Pati po yung family mo. Oo, ang pamilya ko. Ako pumunta po ako dito para magbigay ng salaysay, tapos bigla na lang po nila akong kinuha. Nakikipagtulungan ako sa kanila. Binigay lang namin kung ano yung alam namin. Patrick De Jesus, para sa Bayan.